Dumating na nga ang pinakahihintay namin. So, kasi November 27 na. At ito na nga yung pagpunta namin ni James sa Hong Kong. At alauna na nga na madaling araw kami umalis ng bahay. Mabuti na lang at hinatid kami ni Crispin sa sakayan ng bus. Pero bago kami magpunta doon, dumaan muna ako dito sa 7-Eleven para mag-withdraw dahil magpapapalit tayo pagdating natin doon sa Hong Kong. At ito na nga pagdating namin sa sakayan, nakasakay na kami kaagad. Sila, diba? Kasi isa lang yung nag-thank you kay Lord. Habang nasa biyahe, nag-share naman ng parable story si James at iyan nakatulog na siya. Ako naman na madalang matulog sa biyahe, in-enjoy ko na yung moment. Alam niyo yan. Pagbaba namin sa Mabalacat, Pampanga, hindi ko alam kung matutuwa ba ako o maiinis. Hindi pa nga nailalapag ng konduktor yung mga luggage namin. Kinuha na ng mga driver na to. Sila lang daw kasi yung registered na naghahatid ng mga pasahero papuntang Clark International Airport. Meron namang bus na point to point from Dagupan, Pangasinan papunta dito sa Clark. Pero dahil alanganin ang oras ng biyahe nila, ito yung other way ng pagpunta dito sa Clark. Wala pa atang 10 minutes, nandito na kami sa Clark International Airport. Alas 9 pa ang flight namin pero 4:30 nandito na kami. Siyempre, alam niyo naman, first timer tayo. Siyempre, ayaw nating ma-experience yung nababalitaan nating mga naiiwan sa flight. Siyempre, sa katulad kong bago-bago pa lang sa mga gantong biyahe. Andyan yung malilito at maliligaw ka. Siyempre, lalo na yung sa immigration office daw. Kaya naglaan ako ng mahabang oras para sigurado tayo. Ang nararamdaman ko sa mga oras na ito ay kinakabahan na excited. Andito na tayo kaya laban lang. Sa point na to bago makapasok hahanapan ka ng passport. Kaya dapat nakalagal lang yung passport mo sa kung saan madali mong makukuha. Ayan, at nakapasok na rin kami. Ito na yung mga oras na tinatawanan ko yung sarili ko pag naiisip ko. Paano ba naman kasi Royal Air ang airline namin, no? Pero muntik na akong mag-check-in sa Cebu Pacific. Ganun pala yun, may mga section din sila. Buti nagbabasa din tayo, no? Pagkakuha namin ng boarding pass, nagpicture-picture muna saka naman kami agad pumasok sa departure. Pagpasok namin ng departure area, doon naman yung i-scan yung mga gamit mo. Saka ka naman i-check. And after that, nakakatawa kasi nung natapos ako, hindi ko alam na immigration office na pala yun. Siguro kasi dala ko yung anak ko, kaya hindi mahigpit. Smooth lang. Tapos ayun, diretso lang din kami sa boarding gate. Ganun lang pala. So ito naman si James, nakita niyo mga eroplano. Sa mga oras na to, wala pang alas 9, pero maya-maya ay nagpapasok na rin sila. Ito namang elevator nila, hindi ko alam kung inosente lang talaga ako or nakakalito talaga. Oh, nakakalito lang talaga. Kaya lumabas na lang kami. Mag-escalator na nga lang. Sa mga oras na to proud na proud ako kay James ko. Paano ba naman kasi parang binataan na akong tulungan ako. Di ba nakakatuwa? At ayun na nga yung hallway na pinapangarap ng lahat. Dati pangarap ko lang din at ngayon ito na. Grabe, sa mga oras na to hindi pa rin ako makapaniwala. Dati kasi panaginip ko lang hindi matuloy-tuloy na pagsakay ng eroplano o kaya yung hindi makalipad. At ngayon ito na nga, nakasakay na kami. May konting kaba at excited lang. Ito nga si James, tinatakpan ko ang bibig. Paano ba naman kasi sabi, paano kung nag-crash yung airplane? Mahirap na, baka nervyosa pa yung makarinig. Alam niyo na. Ay nasa ibabaw na kami ng mga ulap. Sayang at hindi ko na-videoan yung reaction ni Jun nung pag-alis ng airplane. Ganun pala ang pakiramdam. Parang nakasakay ka lang pala ng elevator. At konting alog lang pagtapat ng ulap. At pag nasa ibabaw naman na, para ka lang nakaupo sa bahay. Tinanong ko si James kung anong pakiramdam niya at wala naman, okay lang daw naman siya. After 1 hour and 30 minutes, nakalapag na nga ang eroplanong sinasakyan namin. So ayun na nga, samahan nyo kami explore ang Hong Kong.